Yun nga ilipat mo din yung iyong kumpiyansa, pananalig at tiwala pagdating diyan sa liderato ng House of Representatives sa incoming 20th Congress. Palitan mo yung chairmanship ng appropriation. Wala naman na si Stella Kimbo, yung nagsabing wala raw blanco sa Bicameral Conference Committee report. Baka naman isoli nyo rin kay Saldico yung chairmanship ng appropriations. Tingnan natin yung chairman ng accounts ng House of Representatives sapagkat dito natin masusukat kung ito'y patuloy at malamang patuloy ito sa script nila ng pambubudol sa Pilipino. Magsalita ng ganito, mahirap po sapagkat napaka-powerful ng Estados Unidos. Kaya lang, kinakailangan bilang Pangulo, meron kang layunin na ating hulmahin yung ating sariling direksyon bilang mga Pilipino, bilang Pilipinas. Yung ating right to self-determination bilang isang bansa, bilang isang nasyon, bilang isang populasyon ng mga Pilipino. Magagaling ang Pilipino eh. So dapat niya ipakita na independent tayo, hindi tayo sunod-sunuran lamang sa ating banyagang alyadong Amerikano. Kaya itong lahat ng ito, cosmetic change po ito. Hanggat hindi siya nakikipag-ugnayan diretso sa ating mga Pilipino, nang walang script walang script, walang rehearsal, hindi memorize, walang prompter. Yung puso sa pusong pakikipag-usap. Ipakita mo yung humility mo. Meron ka naman dati niyan eh, kaya lang nung naging Pangulo ka na wala eh. Pakita mo at tinanggap ka naman ng tao noong 2022 eh. Pero nawala yan. May kayo naging Pangulo na. Inuna mo yung interes ng mga banyaga nating alyado. Inuna mo yung interes ng mga oligarko. Wala ring masama sa pagiging oligarko sapagkat sila'y nagbibigay ng napakaraming empleyo sa ating mga kababayan. Subalit, masama na yan pag interes lang nila ang tinitingnan mo. Tingnan niyo ho yung maraming polisiya ni Bongbong Marcos. Talagang napakalaki ng disconnect. Paano hindi magkakaroon ng disconnect? Kung ang kausap mo lagi yung PISAC, yung Private Sector Advisory Council, mayayaman po lahat yun eh. Wala pong mananakay doon. Wala pong sumasakay ng LRT, MRT, PNR doon. Wala pong sumasakay ng angkas, ng Grab, ng Move It, ano pa ba, Joyride. Wala pong sumasakay doon eh. Wala pong sumasakay diyan sa mga yan ng economy class ng eroplano. Yan po yung mga naka-private jet. So may disconnect yung polisiya mo pag yan ang kausap mo. Sapagkat hindi po nakakaramdam ng gutom yan. Hindi nakakaramdam yan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo lingguhan. Hindi po na nila nararamdaman yung pasanin ng inflation. Hindi po nila nararamdaman yung hirap na makapaghanap ng murang bigas. Yung 20 pesos kada kilo ng bigas na yung pinangako, hindi po nararamdaman ng pisak yun eh. They are not totally bad, no? I'm not saying that. Pero kung sila lagi ang kausap mo, dispalinghado yung iyong mga polisiya. Bakit? Uulitin ko, higit pong marami ang ordinaryong Pilipino na dumaranas araw-araw ng problema sa traffic. Yan, tanggapin mo pala. Yan, tanggapin mo. Yung resignation ng chairman ng MMDA, matagal mo na dapat tinanggal yan. Tingnan natin, dito natin masusukat mga kababayan. Tingnan natin kung tatanggapin niya yung resignation ng chairman ng MMDA. 3 taon ka na riyan sa pwesto, Ginoong Pangulong Marcos. Hindi mo rin kasi nararamdaman. Kaya nga sabi ko sa iyo, kausapin mo yung ordinaryong tao. Tanungin mo sa kanila kung bumuti yung lagay ng trapiko sa loob ng iyong administrasyon 3 taon na. Palitan mo yung chairman ng MMDA. Diyan natin masusukat yung sinseridad mo. Tingnan natin kung kanyang papalitan nung marunong, hindi yung basta lamang naging chairman, hindi mo naman alam kung paano patakbuhin yung traffic, pag-aangin, etc. Tingnan natin dito. At yun nga ilipat mo din yung iyong kumpiyansa, pananalig at tiwala pagdating diyan sa liderato ng House of Representatives sa incoming 20th Congress. Palitan mo yung chairmanship ng appropriation. Wala naman na si Stella Kimbo, yung nagsabing wala raw blanco sa Bicameral Conference Committee report. Baka naman isoli nyo rin kay Saldico yung chairmanship ng appropriations. Tingnan natin yung chairman ng accounts ng House of Representatives sapagkat dito natin masusukat kung ito'y patuloy at malamang patuloy ito sa script nila ng pambubudol sa Pilipino. Palitan mo. Nandyan si Sid Ungab.
Gawin mong chairman ng appropriations kung talagang totoo na nais mo ng pagbabago. Si chairman na gawin mong chairman, si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao. Ito'y nakapakabalansyadong tao, tapat at marunong magpatakbo ng appropriations. Subok ito at hindi makatekamay nito, hindi magnanakaw ito. Diyan natin makikita, masusukat natin yan. Palitan mo yung Speaker of the House sapagkat nakikita naman natin, iba yung sinasabi ng Bongbong Marcos, iba yung sinusulong ng Speaker of the House. So para walang conflict, kagaya rin ng USEC mo na sinabi mo gusto mo na ng kapayapaan at reconciliation sa mga Duterte at pinasinungalingan naman ng USEC mo. USEC lang ito kina-counterman, overturn yung naging direct message mismo ng kanyang principal. So dito natin masusukat yung sinseridad ng kaakibat nitong naging pahayag na resignation ng mga cabinet members at dahil nga ito ay command responsibility. Ipakita mo yung malinaw na roadmap. Saan ba tayo tutungo? Wala na nga tayong pinuntahan nung unang 3 taon ng termino mo, 6 na taon Pakita mo sa amin, anong roadmap mo? For beginning July 1, 2025 hanggang June 30 noon of 2028, anong roadmap mo? Kahit palitan mo, kahit tagpasin mo lahat ng ulo ng mga head of office mo, kung wala kang malinaw na roadmap, walang patutunguhan ang administrasyon mo. Bukod dyan, palakasin mo ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Sa paanong pamamaraan? You have to insulate these two institutions from politics. Stop politicizing the Armed Forces of the Philippines. How? Respetuhin mo yung Board of Generals pagdating sa selection, sa placement and promotion ng mga opisyal. Kinakailangan palakasin mo yung sistema ng meritocracy. Hindi ito punong-puno ng pamumulitika. Ganon din pagdating sa Philippine National Police, yung ating pambansang pulisya, na ang kanilang mandato ay to serve and to protect. Takot ho ang mamamayang Pilipino sa mga pulis sapagkat nakita yung pagmamalabis. Subalit, pagkatapos po na sinalbahe ang karapatang pantao ni Pangulong Duterte, naramdaman po ng sambayan ng Pilipino yung pagbabago ng mga miyembro ng PNP. Hindi yung mga opisyal, yung mga siguro kernel pababa. Higit po silang, parang sila yung hiyang-hiya sa ginawa ng mga opisyal nila. Napakababait po nila sa Pilipino. Ito personal ko nararamdaman ito. Saan man ako magpunta, nawala ho yung maling angas, yung arrogance, yung gaspang, bago po sinalbahis Pangulong Duterte, bago po pumalag ang sambayan ng Pilipino worldwide, ipinakita yung disgusto sa ginawang pagmamalabis kay Pangulong Duterte. Hiyang-hiya po yung ating mga miyembro ng pambansang pulisya. Dahil may pamilya din po yan At alam nila pag uwi nila, naririnig nila yung totoong sentimiento ng mamamayang Pilipino. Kaya ito, tingnan natin, professionalize the AFP and the PNP. Kung talagang sincero ka, professionalize the AFP and the PNP, respect the Board of Generals when it comes to the selection, the placement, and the promotion of officers sa AFP. Respect yung board din, yung ng PNP, yung pagpili ng promotion at yung mga nagiging general, hindi yung kung sinong malakas kung kanino, yun ang magiging general at yun ang magiging chief PNP. Bansa naman, sana maisip mo yan, bansa naman. Huwag na yung pang sarili ninyo, sobra-sobra na kayo Sobra-sobra na kayo. Kung pinansyal at material, higit pa kayo sa sobra. Higit pa kayo sa sobra. Yung mga ordinaryong Pilipino naman. At yun nga, palakasin ninyo yung AFP at PNP. Insulate niyo sa politika. Ikaw, wala ka na, naging presidente ka na Dapat legacy building ka na. Kaya lang, dapat from day one, legacy administration dapat ang iyong naging pananaw. Yun ang ating layunin. To be fair to him, yun po yung aming layunin. Kanya lang, nakinig sa iba. Yan ang nangyayari ngayon. At ulitin ko, yung Private Sector Advisory Council,
yung mga tao doon, yung mga oligarko roon, they provide employment to millions of Filipinos collectively. Saludo tayo sa kanila, respetado natin sila. Pero kung sila lang lagi ang kausap mo, hindi po nakakaramdam ng traffic yan. Hindi sumasakay ng bus yan. Hindi sumasakay ng pump boat yan. Hindi nagfe-ferry ride yan. Hindi nagta-tricycle yan. Walang Grab, walang angkas, walang Move It, walang Joyride, kung ano pa. Hindi sumasakay ng economy yan pagdating sa eroplano. Business class yan, first class, or private jet. Kanya yung pinapayo sa iyo niyan, kaya yung salita rin ninyo may disconnect sapagkat hindi nila nararamdaman yung araw-araw na pinagdadaanan ng ordinaryong Pilipino. Yung murang bigas lang, 3 taon ka na dyan, walang maipakitang murang bigas. At ito ay hindi programa ng administrasyon mo. Ito ay kaakibat ang pera naming mga Pilipino. Bakit? Subsidize yan eh. Yung 35 pesos na pinakamura kada kilo ng bigas, ibinibenta mga kababayan ng 20 sa select places, sa select provinces or cities at limited lamang. At selected lamang yung maaring bumili at bentahan. No? So, hindi po yan legacy ng Bongbong Marcos administration. Pera natin yan eh. Sino pupuno nung 15 pesos na diferensya from 35 to 20? Hindi naman nila babayaran yan ang sarili nilang pera. Pera po natin yan. Iuutang na naman yan. So lahat ito, kagaya ng ating title, cosmetic change lamang po yan. Yung from 35 to 20, cosmetic, para lang pong makeup yan, kolorete, para matakpan yung mga, anong tawag doon, pilakis sa mukha. Para matakpan, di ba, pag nagme-makeup ka, para matakpan yung imperfection sa iyong mukha. Ganyan din po yan. Pero hindi po tatagal yan. Ganun din po yung, ito maganda si Malu Ancheta, agree, si Kong Ungab ang ilagay na House Speaker, the best. Kung si Sid Ungab ang sa House Speaker, the best. Maraming pera ng Pilipino matitipid. Maniwala ka, Ginoong Pangulo Bongbong Marcos, gawin mo si Sid Ungab ang speaker mo. Yung aking itinutulak na fiscal discipline, belt tightening, at austerity measure, gawin mong Speaker of the House, si Sid Ungab. Yung isa nagtanong, bakit Speaker of the House lang, hindi ang Senate President? Kasi pagdating sa budget, malinaw po sa ating saligang batas, exclusively magmumula po ang proseso ng pagpapanukala ng budget sa House of Representatives. Ngayon, kung waldas sa pera yung namumuno sa House of Representatives, wala pong magagawa ang Senado. Kasi pangunahin na prioridad kung ano na yung napanukala, yung nabalangga sa House of Representatives. Base sa ginawang submission ng NEP at BESF at budget message ng Pangulo. Tama po yun, yung si Ms. Ancheta, gawin ninyo na Speaker of the House si Congressman Sid Ungab. Talagang makakaramdam tayo ng pagbabago at least for the last 3 years ng iyong administration. At pinag-uusapan po natin yung last 3 years. Kung talagang sincero, itong move ng Marcos administration, certify as urgent, certify as a priority measure yung batas calling for the hybrid election system for 2028. Itigil na natin ang kahibangan ng automated election system sa ilalim ni Chairman Technical Glitch. Tanggalin na po natin yan. I-certify mo as priority and urgent. Ang panukala, kung sino man ang magpapanukala, baka si Senador Bato de la Rosa, pagdating sa Senado, pagdating sa mababang kapulungan, baka ang PPP party list, o dili kaya si Congressman Pulong Duterte, o kaya si Congressman Richard Gomez, o si Congressman Bong Suntay ng Quezon City. Tingnan natin, yung magpapanukala na tayo ay mag-transition na into the hybrid election system for 2028 para matuldukan na yung sistema ng dayaan tuwing halalan. Si Branchi Mahuntameno, maraming salamat sa pagsunod sa ating programa. Di ba obtuse to po ba na detain ka ng immigration sa US? Opo, ako po ay 2 beses
nandoon lamang sa loob ng Immigration Office ng US. Isa nung ako ho ay nagpunta noong 2024 na mag-participate sa Independence Day March and Parade dyan po sa New York. Ako ay mag-isa doon sa office nila sa immigration ng mga isa't kalating oras. Wala po akong kaso. At wala lang, andun lang ako nakaupo, bawal magtelepono, bawal lumabas, pwede kang gumamit ng palikuran, pero yun lamang. At alam ko naman, baka naibilin ho ako ron. Nayaan ko lang, dahil naintindihan ko, border control yan immigration yan. And after 1.5 hours, wala naman tinanong. Pinalabas din ako. Nung pagbalik ko ngayong January upang mag-book signing at tagpuin for the very first time si Binibining Maharlika sa California, 4 na oras na ho ako doon sa immigration office ng US Border Control. Pagka ikaw po ay hindi pwedeng gumamit ng telepono, hindi ka pwedeng lumabas ng kwarto at doon ka lang, detention po yun. Any moment na deprive ka ng liberty mo, detention yun. So, 4 na oras, wala rin. Wala ho akong kaso Ang inaantay ko na lang, the worst thing that can happen to me back then, airport to airport po ako. Meaning, pagdating ko ron, papauwiin ako. Lingid po naman sa kanilang kaalaman, pagka yun po ang maging hatol nila sa akin, sa totoo lang hindi nila alam, they will be doing me a favor. Why? Para lang ako nagpapagod ng 1 buong araw, pero I will be sleeping again with my children. Happy ako doon. Kaya inaantay ko lang. Pero eventually, after 4 hours, wala. Pinakawalan din ako. At walang tinanong. Walang tinanong. So, marami pong nag-iimbita sa ating mga kababayan dyan sa Estados Unidos. Gustuhin ko man po, tingnan ko muna at hindi po tayo ini-welcome ng maayos dyan. So si Justin Lane, shout out Attorney Vic. Si Connie Balatbat, dinaya naman talaga Duterte. Si Gobato at Marcoleta, di nila magalaw. Si Jemtan Dayano, Attorney, pupunta po ba kayo this May sa Netherlands? Wala pa ho akong visa. Alam ko pong may magaganap na malaking pagtitipon dyan sa May 24. Kailan po ba yun? Ngayong Sabado ba? Ano ba ngayon? 21? 24 po sa Sabado. May malaking pagkilos na gagawin. Sana po ay makibahagi kayo. Si Carlos Defensor, nasa na yun? Basahin ko lang. Paano ba ito? Carlos Defensor, Colossus Defensor. Attorney Vic, baka may siluin na naman nila ang mga Duterte supporters na ilalagay nilang tao sa gobyerno kagaya ng ginawa nila kay VP Sara. Then palalabasin masama na naman ang mga Duterte. Colossus Defensor, hindi nabebenta yung nakita ng tao at nakita nga natin referendum itong midterm At sa referendum na ito, rejected ang Marcos administration. At kung totoo, yung nagiging panawagan ni Bongbong Marcos, sukatin natin kung hindi cosmetic change ito. Kay Nene Canlas, People Senator, Attorney Vic Rodriguez, maisog, marami pong salamat. Si Antonio Seron, basahin lang po natin. Masyado kang demanding, dapat wag mong pakialaman ang Senado at House of Representatives. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo sa eleksyon. Tinatanggap ko po Wala naman tayong diferensya doon, Antonio Seron. Talaga pong demanding ako. Dahil yung sinasahod po ng mga senador at House of Representatives, pera po naming mga Pilipino yon. Kami, yung mga nagbabayad ng buwis. Kaya siguro hindi mo alam yan, hindi ka nagbabayad ng buwis. Pero magkaganon pa man, let me just educate you briefly. Kahit hindi ka nagbabayad sa pamamagitan ng iyong income tax return, hindi mo lang alam ito kasi hindi ka nag-aaral. Every time na may binibili ka, grocery, nagbabayad ka ng kung ano-ano, may share ka dyan kasi nga nagbabayad ka ng share mo through the VAT, yung value added tax. Kanya kasali ka dyan. Kung hindi ka nagbabayad ng inyong income tax tuwing monthly o annually o quarterly or semi-annually, hindi ibig sabihin wala kang share in nation building through payment of taxes. Every time na bibili ka, kahit kumakain ka sa fast food, meron kang binabayaran na buwis through the VAT. So, kabahagi ka dyan, dapat mong pahalagahan yung pera nating mga Pilipino at hindi ka dapat walang bahala dahil nga meron ka namang contribution din sa nation building in the form of taxes na iyong binabayad through VAT. Kay
Jocelyn Buencamino, May 24 Saturday po. Ayan po yung sa Netherlands. Po akong visa eh. So hindi po ako makakadalo sa May 24 pero ako po yung nagpahatid na ng video message. Ang May 24 po ay yung